Craving for pork barbecue or boneless chicken barbecue? Yung sauce pa lang ulam na. O kaya sisig o rolls. Yung malasa, yung masarap. Nakakagutom! Ano pang hinihintay nyo? Order na sa Barbecue Boss. Davao street food flavor at its finest. Like our FB page, Barbecue Boss NCR for your orders and inquiries. Check nyo ang aming menu at siguradong maiibigan nyo. Barbecue Boss, home of Davao's best barbecue. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Rapid Fire! Magpapatuloy po tayo. Naikukwento ko yan. Total, nagkwento na rin lang tayo. Gusto ko malaman ninyo, maging bukas tayo. Kasi ito yung totoo eh. Totoong mga pangyayari na makapagbibigay ng konting basihan para sa pagpapasya natin sa ating pagboto, sa pagpili. Very crucial ang susunod na eleksyon sapagkat alam naman ninyo, demonyo, makapangyarihan yan. Siyempre, ang gusto natin, mabuti. Ayaw natin ng masama, di ba? Yung makabubuti sa bansa natin. Pero mahirap yan. Nangangailangan tayo ng pagsasama-sama. Kalimutan natin kung ano man ang ating mga paniwala sa nakaraan. Kung tayo'y maka-Pinoy, maka-Marcos, naging maka-Marcos din ako eh. Di ba? Yung nga pinagtatapat ko sa inyo eh. Pero natututo tayo sa leksyon. Yang mga pangyayari na yan ang magbibigay sa atin ng aral. Para tayo magbago, maisip natin yung tama, di ba, sa susunod. Ngayon ito, isa pa sa malaking pagkakamali ko sa buhay, dito sa pagpili sa nakaupo ngayon sa administrasyon. Para malaman ninyo, noong 2013, katatapos lang ng eleksyon, natalo si Mayor Lim sa Maynila. At isang buwan o 2 months after, tinawagan kami ni Mayor Lim. 3 kami. Ilan ba kami? 4 kami sa media. Ang pinapunta ni Mayor Lim para sa pananghalian. Manananghalian kami dyan sa Army and Navy Club. Hindi. Manila Yacht Club pala. Army and Navy Club tuloy. Manila Yacht Club. Yun dyan sa may Philippine Navy, katabi. Ngayon, doon sa pananghalian na yon, kasama ni Mayor Lim, yung mga dati niyang, ilan lang sa dati niyang opisyal sa City Hall. At nagkukwentuhan kami, naitanong ni Mayor Lim, kasi ang susunod na eleksyon, 2016. Sino ba anya sa inaakala ninyo? Ito totoo ito. Totoong pangyayari. Buhay pa yung mga kasama ko sa media na 3. 4 kami. Si Jerry Yap nandun. Sabi ni Mayor Lim, sino ba sa palagay nyo ang magandang tumakbong presidente? Sabi nung isa, si Grace po. Sabi ko, Mayor, si Duterte. 2013 nito 2013. Mga kaibigan. Natawa sila. Pinagtawanan ako eh. Natawa yung mga kasama ko at saka yung mga kasama ni Mayor Lim. Si Mayor Lim napangiti. Hindi, kako. Totoo. Ang kailangan natin
sa susunod na eleksyon, yung medyo ano naman, nagkamali ako ng akala eh. Akala ko lumalabas sa krimen ito eh. Hindi pala eh. Kakampi pala ng kriminal to eh. Mga kaibigan eh. Yung mga walang kasalanan ng kinukuhan eh. Oh, ngayon, ano sabi ko kay Mayor Lim? Natawa si Mayor Lim. Siguro ayaw niya ako mapahiya. Sabi niya, kaibigan ko yan, si Rodi. Sabi niya gano'n. Kasi nung ako'y tumakbong senador, tinulungan ako niyan eh. Sabi niya tinan mo yan, nung nagpunta ako rin sa Davao, sabi niya, sinama raw siya ni Digong nyo doon sa isang religion. Sabi ko, si Kibulo yun. Kasi yun yung religion na nakabase doon sa Davao eh. Basta nakakalimutan ko eh. Sabi raw sa kanya, ikaw lang ang dadaling ko rito ha. Sabi ganon. Kasi senador, tatakbo siya. Dinala raw siya ron, pinakilala siya. Madalit sabi, muling tatakbo si Mayor Lim 2016. Yun ang susunod, di ba? 2015, naghahanda. 2014, hindi naman nagpapalya yan eh. Lagi kaming may breakfast tuwing araw ng linggo kay Mayor Lim. Nagbe-breakfast kami. Doon pa nga sa kanyang bahay. Ngayon, lagi kong inuukil-kili sa kanya si Duterte. Mayor, habang maaga pa, mga 2014, sabi ko sa kanya, pumunta na tayo kay Duterte sa Davao. Pumunta kayo ron. Sabi niya, hindi tayo makakapunta kasi wala tayo sa pwesto. Kailangan pagkatapos ng eleksyon at nanalo ko, pupunta tayo. Sabi ni Mayor Lim, tingnan mo kung paano tayong si Duterte, si Rodi. Sabi niya ganon. Wala eh. Mga kaibigan, lagi kong ginaganon si Mayor Lim. Mayor, si Duterte, yun ang suportahan natin kasi wala pa hanggang sa 2015, lumutang na ang pangalan. Sa akin nagsimula yan Duterte, mga kaibigan, pati sa radyo. Ngayon, isang araw, si Mayor Lim dumeklara yan. Doon sa kapihan ng mga babae sa Sofitel Hotel, kila Julie Abdasa. Naging guest siya ron, kandidato siya. Ang sabi niya, nagpaalam na siya sa Liberal Party dahil susuportahan niya si Duterte. Napalathala ito sa column ni Rina David sa Philippine Daily Inquirer. Mga kaibigan. Kaya napilitan si Mayor Lim dahil sa akin sa kabubuyo ko mga kaibigan nasuportahan. Di ba kung hindi naman ako nagkamali, nanalo Hindi ba nanalo, di ba? Nagkamali ako sa pagkatao. Kaya ako pinagtatapat sa inyo dahil totoo yan. Marami sa atin hanggang bibig lang tayo, di ba? Ngayon, tayo maraming experience, marami tayong napagdaanan na. Alam na natin ang pagkatao, katulad si Marcos nun. Ako, gusto ko si Marcos. Eto mga anak, hindi ko gusto. Kasi nalaman ko na mga ugali nito kita ninyo ginawa kay Vice President Leni Robredo, di ba? Ayaw tumanggap ng pagkatalo. Hindi ako nagkamali na ayaw ko sa kanila. Kasi ito si Vice President Leni Robredo, noong 2019, di ba kumandidato sila? Di ba? Presidente si Duterte tumakbo. Doon sa meeting di Avance ni Mayor Lim sa sa Plaza Miranda. Mga kaibigan, ang
Hindi, 2016. 2016 sila kumandidato di ba? 2016. 2019 pala, local pala yun. Noong 2016, sa Plaza Miranda, doon ko nakita si Vice President Leni Robredo. Hindi ko kilala yan pero sa radyo, kinakampanya ko si Duterte at saka si Robredo. Di ba maraming Vice President, di ba? O si Senador Trillanes, tumakbo rin na Vice President yan Pero Robredo ako noon. Kaya nung nakaharap ko si Vice President Leni Robredo noon, sabi ko, Ma'am, mananalo ka, ma'am. Sabi ko, ikaw ang kinakampanya ko sa aking programa sa radyo. Ganun ba? Mabait Nakita ko, lalo akong humanga Mga kaibigan, dahil parang pangkaraniwang tao lang Kung makitungo, Alam niyo naman yung mga politiko, malalaman mo kung ako, palabas ako Kita niyo si Gloria. Si Gloria nagpupunta sa programa ko yan. Senador pa lang yan. Nagpupunta yan doon. Maga pa programa ko. Nung nandun pa ako, yung himpilan ngayon ni Kibuloy, iba pa may-ari nung araw nun. Si Yabot, yan Nation Broadcasting pa yan. Mga kaibigan. Diyan, pinupuntahan ako ni Gloria diyan. At kahit saan ako masalubong niya, naging Vice President yan. Pero nung wala akong tiwala sa pagmumukha ni Gloria. Kasi nakita ko si Gloria pag tumawa, ang daling mabura ng muka. Hindi ba karaniwan yung sincere na tawa, yung talagang totoong tawa, tapos ka nang tumawa, mababakas mo pangiti ng tao. Di ba? Tapos na siyang tumawa. Ako pala observe ako sa ganyan Tinitignan ko yung taong kausap ko kung totoong tao ito o ito'y peke. Di ba? Yun ang tingin ko kay Gloria Ang daling mabura ng muka Isipin mo hanggang tenga yung tawa. Pagkatapos ng tawa, nakasimangot na. Aba, hindi totoong tawa yun, di ba? Wala kang mababakas ni konting ngiti pagkatapos ng tawa. Hindi ba? Sa totoo niya, kahit saan ako masalubong niyan, damuhong yan, Si Gloria maliit pero makapal. Mga kaibigan, tinatawag ako niyan sa pangalan. Noon na lamang naging presidente yan, hindi. Kasi mayabang talaga di ba? Pandak alam niyo naman yung mga pandak, mapababae, mapalalaki, minsan mahangin yan, di ba? Mas marami dyan ang mahangin. Ito lang si Inora ang di mahangin Mga kaibigan Ngayon, kinukwento natin yan sa inyo, mga experience namin. At yung malaking pagkakamali ko. Hindi ko naman tinatago yan Di ba? Dapat nga malaman ng tao yan Di ba? Tayo yung may mas dapat paniwalaan kaysa yung nagdududuterte ka ngayon kasi nakikinabang ka. Di ba? Ayan yung mga nagsisipagsalitaan kung saan na yan. Walang kawawaan ang sinasabi, di ba? Makapagmura lang. Yan mga yan, nagagawa lang naman nila yan dahil nagsisip-sip sila rin sa nakaupo. Sanay na kami na bumanat sa nakaupo. Simula pa kay Marcos, bumabanat din ako. Mga kaibigan, kay Cory, kay Ramos, doon sa sumunod, sino ba? Si Gloria, si Erap, di ba? Si Gloria, lahat yan. Sanay na kami. Kayo hindi pa. Kaya lang malalakas ang loob nyo, maubos din yan tapang nyo. Tanda mo yan. Kasi hindi habang panahon nakaupo yan. Kung makapagsalitaan kayo, kala mo, bigla na lang sumulpot Saan ba galing? Ano ba pinagdaanan mo? Walang pinagdaanan Mga kaibigan Bigla na lang nagsalita Nanlalait pa. Ang pangit naman. Di ba?
Sana kung magaganda eh. Pagmumukha, baliktad yung uso eh. Oh, mga kaibigan. Sipin mo, mukhang susuna, hindi mo maintindihan eh. Mukhang kansuswit eh. Hindi naman ako namimintas kayo, tignan nyo yung mukha nyo. Pagtabihin yung mukha nyo, tsaka yung mukha ko, kahit ganito ko. Di ba? Di ko pagpapalit mukha ko sa inyo, gago. Di ba? Huwag kayo mamimintas. Ngayon, sinukwento natin yan. Tandaan ninyo, ang 2022, hindi na umalayo yan. Dapat nga, nag-uumpisa na ngayon eh. By October po. Di ba, covered na tayo, kailan ba magsisimula? Covered na tayo ng kuwan eh. Election period eh. Kaya lang, siyempre, lahat ng manipulasyon gagawin ng gobyerno para hindi makakampanya yung kalaban. Di ba? O para sila, kahit pandemya, nagdidikit ng karatula. Di ba? Takbo raw, Sara, takbo. Pagtatakbo ka sa mataas-taas. Tapos sabay talon, di ba? Talon, Sara, talon. Pagkatapos ng takbo. Isipin ninyo, nag-survey yung Okta, research, mga kaibigan. Sa pandemic, yung pala, nag-i-establish lang, nag-i-establishing shot lang pala itong mga damuhong ito. Papasok pala nila yan sa politika, yung research nila, para mapalabas nilang, nangunguna raw si Sara. Saan mangunguna yan? Nangunguna sa mahina. Malakas pala yan. Bakit nyo binababoy si Vice President Leni Robredo? Gagawin ba nila yan kung mahina talaga si Vice President Leni Robredo? Ngayon, ito si Willie. Kinukumbinsi nila. Sinuportahan niya si Villar, di ba? Talo. Lahat ng kwarta nakuha, di ba? Yan ang gumagasto sa mga entertainer. Alam ba ninyo? Kwento sa akin ng mga napasama sa rally ni Villar na mga nasa sa showbiz. Bawat stage, magkakatabi stage. Sipin ninyo, halimbawa Makati. May isang stage dito, lalakad ka lang ng konti, may stage na naman para kay Villar yun. Kampanya. Mga kaibigan, alam ba ninyo magkano binibigay? Bawat sampa, isang kanta, dalawang kanta. 30,000 pinakamababa. Nakakailan silang rally sa isang gabi. Nakakailan sila. Makati pa lang yun, 2 na. Pupunta pa sa ibang lugar. Gabi-gabi yan, mga kaibigan. Sipin mo, sa isang gabi, pinakamahina mo, sigurado, 150,000. Ganyang kalaki ginastos ni Villar sa panahon ng kampanya. Entertainer pa lang yun. Kaya ngayon, nakita ninyo, tumaya sila rito kay Digong nyo. Kaya, ang lawak na ng lupain agad ni Villar, di ba? Nilagay yung anak sa DPWH. Lahat ng karsadang pagtatayuan ng subdivision niya, tinayuan na ng DPWH, pondo ng gobyerno. Mga kaibigan, wala ka na ngayong madadaanan sa South, South Metro Manila, na walang mall ni Villar. Mga kaibigan. Pero sa 2022, pinakamahalaga, para matapos lahat yan, yung China, isa-isip nyo. Sigurado marami silang patatakbuhin. Ito, sumisingaw na si Tito Soto. Mukhang nagpaparamdam na gustong tumakbo. Okay. Pagka si Tito Soto tumakbo, kandidato yan ni Digong nyo. Kahit na meron pang, hindi naman, di ba, napag-usapan na natin yung Manchurian candidate. Marami yan sila eh. Higit sa 2 yan. Ang magiging kandidato nila, kamukha nung pagbaba ni Gloria, nung bababa na si Gloria, ilan ang kandidato nila? Ang dami. Mga kaibigan, si Villar, si Gordon, sino pa? Si Gibo. Puro mga kandidato lahat ni Gloria yun para masiguro nila na
mahahati ang boto ni Pinoy. Hindi nangyari. Sabi ko nga no, mga tatlong linggo pa lang bago mag-eleksyon, mahina ba ulo ninyo, kako? Sabi ko sa radyo, ha? Bakit? Magbilang ka na lang ng sasakyan na dumadaan. Bilangin mo yung may yellow ribbon at saka yung may victory. Yung victory kay Villar, di ba? Na check pala, check. O parang victory din yun kasi Villar yun eh. O, pagkatapos, Kinoy-noy, yung dilaw. Siguro sa 10, pag nakaisa yung check, swerte na yun. Iyan ang gawin mo survey, kako. Tignan mo. Eh di ba nagkatotoo? Naging overwhelming ang boto ni Pinoy. Oh, ganun din ngayon, mga kaibigan. Huwag kayong magpapadala sa kwan. Huwag kayong kabahan. Ang dapat nyong isipin, ang issue na ipaglalaban natin ay laban sa pananakop ng China. Yan ang issue. Kaya nakita ninyo ang mga foreign diplomats, wala nang pumupunta sa kanila. Nagpupunta na dito kay Labico Soto, kay Vice President Leni Robredo. Diyan lahat po. Yan indication na yan. Ng suporta ng iba't ibang bansa. Nag-iisa ang China na susuporta sa kanila. Tandaan ninyo yan. Si Tito Soto, bakit natin nasabing Manchurian candidate ni Digong yan? Gagawin nila lahat para ang maupo yung makapagbibigay ng proteksyon sa kanya. Hindi, para hindi siya mapanagot sa kanyang mga kasalanan. Tandaan ninyo yan. Bakit si Soto ay maituturing na Manchurian candidate ng China? Ito. Natatandaan ninyo, nung unang sumabog yung coronavirus, nagkaroon si Tito Soto ng nagkaroon sa Senate ng ano investigasyon yan Meron siyang PowerPoint presentation. Natatandaan niyo ba? Nag-PowerPoint presentation yan si Tito Soto. Inanalyze niya na yan daw coronavirus, ang may kagagawan daw niya CIA. Samantalang ang buong mundo ay kumbinsido na yung coronavirus, kaya nga tinatawag na China virus yan, sapagkat nagsimula yan sa kanilang bansa, sa Wuhan, mga kaibigan. Tapos, sa PowerPoint presentation ni Tito Soto, matandaan ninyo, CIA daw. Akala mo kung sinong magaling. Bakit? Bakit niya sinasabi yun? Dati. At saka si Luxi naman, humanga pa sa kanya, di ba? O natawa Hindi mo alam kung insulto ang gustong sabihin nun o paghanga. Parang pinagtawanan. Niridicule ni Luxin yung analysis ni Tito Soto. Yung sa kanya, analysis na ng barbero. Kwentong barbero, mga kaibigan. Ang babaw. Tapos tinuturo niya CIA. Hindi ba ang CIA agency sa Amerika yan? Bakit mo pararatangan yun? Meron kang ebidensya? Yung sa Wuhan, ebidensya meron. Bakit? Doon nagsimula Kumalat doon Hindi ba? Mga kaibigan, kaya nga doon una nag-lockdown, nangangamatay na yung mga tao. Tapos sasabihin mo CIA. Di malaking katok nito. Nagsisip-sip din doon sa China. Di ba? Mga kaibigan, kasi nagsisip-sip sila kay Digong nyo. Nung panahon na yun, nagpapakita sila ng katapatan kay Digong nyo. Kaya pag tumakbo si Willie Revillame, asahan na ninyo. Siyempre, tatakbo ba basta yan?
ang takaw din sa pera niyan, si Willie. Nakatikim na yan eh. Kay Villar eh. Di ba? Kaya peperahin din sila niyan ngayon. At papangakuan niya ng pondo. Siyempre, magkano na utang natin ngayon? Hindi nila mailabas ang mga pera. Mahigit ng 11 trilyon ang utang ng Pilipinas. Meron din tayong video ngayon niya, papakita natin. Ito talaga research. Na video. Mga kaibigan, bukas natin papakita. Isipin ninyo, ang daming pera, siyempre, kapartido mo yan eh. Sisiguraduhin mo na lahat ng kapartido mo pro-China. Hindi ba? Dapat kakampi sa interes ng China. Kaya, kumukuha sila ng mga kandidato, isa na nga sa pinipili nila. Sabi nga natin, di ba, matagal-tagal na si Willie Revillame, tatakbong senador. Yan. Mga kaibigan, nagpapalabas pa, kunyari, kinukumbinsi. Arte lang yan para lumabas yung balita, para may mapag-usapan. Mga kaibigan, pinag-uusapan na. Ang laking pera niyan, gagastusin nila kay Willie Revillame. Para madala sila dun sa butanteng pwedeng makuha nito. Maawa kayo. Yung mga tanga na naniniwala dun sa wawawin. Ang akala nila pera lahat ni Willie yun. Hindi pera ni Willie yun. Malaki kinikita ni Willie sa inyo. Sa mga sumasali ron. May mga sponsor yan. Di ba? Na nagbabayad sa kanya. Hindi niya pera yun. Mga kaibigan. Sabi naman ni Willie, kung ako ay nagsusugal, pera ko naman yun. Pera mo nga yun. Pero yung pagsusugal, ano ibig sabihin nun? Anong connotation? Na ikaw ay sa kabila na marami ka ng kwarta, nagsusugal ka pa. Ano tawag mo ron? Di sakim, mas sumobra na si iba mo sa pera. Marami ka ng pera, gusto mo pang pinagnanasaan mo pang makuha yung pera ng kasino. Yun ang masama sa sugal eh. Yung sugal, simbolo ng kasakiman yan, mga kaibigan. Di ba? Lalo na kung may pera ka naman. May pera ka na, sinusugal mo pa. Kalimitan talo. Kahit ipatalo ko niya yan, pera ko yan. Totoo nga, pera mo nga. Pero ano ibig sabihin lang na ipinakikita lang nun? Swapang ka masyado sa pera. Planuhin ang pamamasyal upang masigurong sulit ang inyong bakasyon sa Land of the Rising Sun. Respetado at mapagkakatiwalaang Filipino tour operator sa Japan. Roy Japan Tour. Roy Japan Tour. Contact WhatsApp and Viber 81-9023888. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Magpapatuloy po tayo. Ito na naman, siyempre, magyayabang na naman ang mga tagapambastos ni Presidente Digongyo dahil meron dumating na 487,200 vaccine ng AstraZeneca. Pag pinagsama mo yan, tsaka yung 600,000 daw na ayaw namang walang may gustong magpabakuna, mga kaibigan, yung Sinovac, merong mga 1,000,000, di ba? Yung iba raw, matagal pang darating yan. Ngayon, wala pang dapat ipagyabang kasi may drama pa si Kwan itong si Galvez.
napaiyak, napaluha raw sila. Nung dumating daw yung bakuna ng incheck, at least daw meron na. 600,000. Ilan po tayo na mga Pilipino? Sa Japan ho, kung ilan ang population nila, yun ang sinobrahan pa nila ron, ang bilang ng bakunang binili nila. Although, kahit sila bumili ng bakuna, hindi sila nagpapaturok o hindi nila kinakampanya ang pagpapabakuna. Voluntary kung sino may gusto. Dito, ginigipit pa yung mga manggagawa eh. Pag di kayo walang trabaho, di ba? Hindi ka tatanggapin sa trabaho kapag hindi ka papapasukin. Kung hindi ka nagpabakuna, dinideny nila pero totoo yun, mga kaibigan. Ngayon, ang daming sinasabi rito, kesyo sa 2023 pa raw makakabangon ng ekonomiya. Bakit sa 2023? Alam nyo bang kayo pa rin nakaupo nun? Kaya nagagalit yung ibang ekonomista sapagkat ito raw ay maghahatid ng maling signal sa mga foreign investor. Matagal pa pala dyan sa Pilipinas. Wala palang ginagawa yung mga yan sa ekonomiya nila. Wag muna tayo mag-invest dyan. Yun ang magiging resulta. Hindi ba? Ngayon, itong bakuna, parang ang ginagawa, magtaka kayo eh. Kukunti lang naman yan. Ilan tayo? 100 milyon tayo mahigit. Mga kaibigan, dapat ang bakuna, mas marami sa bilang ng populasyon natin. Hindi ba? Katulad sa ibang bansa, ganun ang allocation ng bakuna. At kung tutuusin ninyo, ilang beses na silang umutang sa panahon ng pandemic para sa bakuna. Pag pinagsama-sama mo, tayo ang may pinakamalaking inilaang pondo sa bakuna pero wala yung pondo. Ito mapapansin mo, parang talagang sinasadya yung delay ng bakuna dahil baka pag nag-eleksyon, sakaling matalo sila, loko, wala kayong bakuna. Hindi nyo kami binoto eh. Ganun ang gusto nilang palabasin. Parang iuutang na loob ng publiko yung bakuna. Pera ng tao yan, pambibili nyo dyan eh. Unang-una, bakit kailangang ilibre ang bakuna sa publiko sa kanilang napiling bakuna? Dapat meron kang choice sa sarili mo. Ikaw ang magpapasya kung anong bakuna gusto mong pumatay sa'yo. Kasi lahat siya sinasabi may side effect. O di bahala na kayo. Ano ba bakuna ang gusto mong pumatay sa'yo? Di ba? O saan mo bang bakuna gusto magkasakit? Sa AstraZeneca, sa Sinovac? Bahala na kayo. Hindi yung ipagduduldulan ninyo tapos kayo ayaw ninyo. Di ba? Tapos siya parawang ang gusto niya, Sinopharm daw. Siya merong karapatang pumili. Ang taong pinagduduldulan nila, ayaw nilang papiliin. Ngayon, eto, mga kaibigan, alam ba ninyo announcement ng Amerika ni Biden by end of May? Katapusan ng Mayo, nabakunahan na ang almost lahat ng populasyon ng Amerika. Sa Texas nga, wala na ngayong face mask. Texas, hindi na sila gumagamit ng face mask ngayon. Dito may face shield pa eh. Paano? Asawa raw ng isang mataas na opisyal ni Digong nyo eh. May kontrata niyang face shield. Saan ka nakakita ng pandemya? Huwag niyong kalilimutan. Isipin niyo, sabi pa nitong ni Roque, 1 year vacation daw tayo. Ang tawag niya sa naging pamamalagi ng mga tao sa bahay sa loob na isang taon, bakasyon.
Yung paano yung mga nawala ng trabaho? Parang iniinsulto pa. Eh sila lang yung nagbabakasyon eh. Siya nga, panay bakasyon niya sa mga beach, di ba? Sa ano ba beach yata yun eh. Mahilig sa beach eh. Di ba? Oo. Sa ano ba beach? Hindi yung B-E-A-C-H, di ba? Oh, sa ano ba beach? Sa ano ba beach resort? Mga kaibigan. Oh, ngayon, isipin mo, tandaan nyo yan. Dito lang sa Pilipinas, ni face mask hindi nakapagbigay. Ha? Si digong nyo. Ang laki ng pondo. Umabot sa 11 trillion. Last year ito 2020, biglang lobo ang utang ng Pilipinas. 11 trillion. O almost 11 trillion, mga kaibigan. Nung umalis si Pinoy, nasa 5 trillion lang ang utang. At ang nautang ng gobyerno ni Pinoy, mahigit lang sa 1 trillion. Oh, hanggang sa bumaba siya. Kwentahin mo ngayon, kung 5 trillion ang utang nung panahon ni Pinoy nung bumaba, bakit naging 11 trillion? Lumaki yan nung pandemic sa dami ng inutang. Peso ito, trillion pesos, mga kaibigan. Nasan yung pera? Nakita ba natin? Tapos donasyon ang inaasahan na bakuna, mga kaibigan. Nasaan ang pera? Gagamitin yan. Laban din sa atin. Dahil pipilitin nila na maipanalo ang sarili nila. O kaya maipamalagi ang sarili nila sa poder ng kapangyarihan, mga kaibigan. Tandaan nyo ang issue. Yan China. Parang referendum ang dapat nating gawin sa 2022 kung magkakaroon ng eleksyon at hindi sila magluluko. Yan ang gamitin natin na parang referendum sa atin na ang pipiliin natin hindi dapat yung magtataguyod sa interes ng inchik ng China, mga kaibigan. Siguradong susuportahan sila ng China eh. Kaya lahat ng makakasama, hindi lang isa ang kandidato nila, tandaan nyo yan. Hindi lang si Penpen di sa harapin yan. Marami pa, tingnan nyo, nagpapahiwatig na si Tito Soto. Hindi na siya pwedeng tumakbong senador eh. Wala na siyang ibang pupuntahan, kundi tumakbong Vice President or President. Ano man ang takbuhan niyan, tandaan ninyo, markahan na ninyo ngayon pa lang. Lahat ng mga maka-China, lahat ng cabinet member na tatakbo, automatic China na yan. Gusto nyo ba yon, mga kaibigan? Ngayon, may mga natitira pa tayong ilang tao na lang. Katulad ni Justice Antonio Carpio na hindi pumapayag, mga kaibigan. Sana tumakbo si Carpio. Para lalo siyang magkaroon ng kapangyarihan na magagamit niya upang ipaglaban ang interes at kapakanan ng ating bansa at mamamayan laban sa pananakop ng China. Sabi naman itong si Justice Secretary Menardo Guevara, premature daw na magdiwang si Senator Antonio Trillanes Deport dahil ang desisyon ng Court of Appeals na nagbabasura sa kasong rebellion laban sa kanya, nagbubukas naman daw ito ng ibang legal options para sa gobyerno.
Kaya, ibig lamang sabihin nito, simple lang. Ang ibig sabihin, talagang hindi pa tapos ang panggigipit nila. Ha? Sa mga tinuturing nilang kalaban nila. Ha? Mga kaibigan. Mantakin ninyo, 1 taon na lang, naiisipan nila yan. Ha? Tapos na eh. Ayaw pang palipasin eh. Ha? Ayaw pang, talikuran yung paglimot, ha? Sa nakaraan, mga kaibigan. Up to the last minute. 1 taon na lang sila. Pero ano pa rin ang nakikita natin? Pagiganti. Ha? Sabi nga natin kagabi, o nung isang gabi, baka akala ninyo, natutuwa pa kami. O natutuwa kami na puna lang ng puna. Ang gusto namin makakita, resulta. Kaya namin ginagawa ang pagpuna para magkaroon ng resulta sa pamamahala sa gobyerno. Nakakapagod na eh. Ha? Pero titiisin na rin natin. Kasi 1 taon na lang. Huwag tayong papayag na walang eleksyon. Huwag tayong papayag na magagawa nila na lapastanganin ang ating boto sa 2022. Mga kaibigan, magsama-sama tayo. Pati na yung mga niloloko. At hanggang ngayon alanganin pa. Naniniwala. Ano pa ang pwede mong paniwalaan dito? Sa panahon ng pandemya, sa buong mundo, dito lang nagtaasan ng bilihin. Isipin mo, 1 kilong baboy ngayon, makakakain pa ba yung kumikita ng minimum wage? Mataas pa sa minimum wage yata yung halaga ng baboy ngayon. Pati galunggong, di na nila makakain. Mga kaibigan, sa sobrang mahal ng lahat ng bilihin ngayon. Ang masama dito sa atin, wala pa ako nabalita ang tumaas. Pagkatapos tumaas, naibalik sa dati. Wala pang ganun. Mga kaibigan, mananatili na yan dyan. Kung hindi na yan tataas, yan na yung magiging normal na taas. Isipin mo, walang ginawa ang gobyerno. Ang gusto, mag-import tayo galing sa China. Di ba yan ang sinasabi nating gagawin nila dyan? Lahat gusto na nila. Binibigay nila na lahat. Halos China na ang nagpapatakbo dito sa Pilipinas. Mga kaibigan, tandaan ninyo yan. Ang dapat nating gamiting issue sa 2022 election, China. Kung taga-China ka, hindi ka dapat iboto. Di ba? Kasi para mong pinaboran yung ginagawang pananakop ng China sa mga teritoryong pag-aari natin. Ultimong galunggong, naubos na. Alam ba ninyo? Paborito kong isda yan eh. Pero nakita naman ninyo, di ba? May China ng isda ritong galunggong. Atin din yun. Pati galunggong, pinanakaw na nitong mga ito. Isa atin, ganyan na lang kalaki o malaki na lang ng konti sa malalaking dilis. Yung dilis na kasing laki ng pako. Mga kaibigan? Malaki lang ng konti ron. Kumbaga, baby pa. Binebenta na sa palengke. Kaysa mapunta sa China. Mga kaibigan. At napakamahal. Konti na lang ang diferensya sa baboy. Sa halaga ng galunggong na maliliit, Ganyan eh. Sana man lang kung ganyan. Mas gusto ko nga yung galunggong medyo maliit. Mas masarap yun. Masarap din tong maliliit, itong mga baby. Baby galunggong, mga kaibigan. Saan nga nakakita niyan? Walang ginawa ang gobyerno. Sabi nga nung isang video, nagpapasalamat ako sa DSWD sa 8,000
at makakabili na ako ng walang kilong baboy at saka walang kilong bigas. Salamat po. Salamat daw sa DSWD sa 8,000, hindi 8. Ha? 8,000. Dahil makakabili na siya ng walang kilong baboy. At saka walang kilong bigas. Tarantado rin niya. Gumawa ng video na yun mga kaibigan yan ang ibig sabihin may gagawin na naman silang panibagong kaso laban kay dating senador Antonio Trillanes. Wala nang ginawa ito kundi mambenga mang-away, hindi naman kaaway, inaaway. Ano gusto niyo palabasin? Siga of the universe? Siga ng ng kalawakan Ultimo nananahimik si Obama, wala namang ginawang atraso sa kanya. Pagmumurahin mo, di ba? Lahat minura, pati yung sa Canada. Di ba? Yung si Trudeau. Kala mo, may pagmamalaki tapos sasabihin, wala kaming pera. Wala ka palang pera, nagmumura ka. Wala palang pera itong bansa mo, tapos kung makapagmura ka, wagas. Ibig mo sabihin doon, patay gutom ka, nagmumura ka, hindi ka ba nahihiya nun? Galing ka sa patay gutom na bansa. Pag mumumurahin mo, mayayamang bansa, hindi ka naman inaano. Kasi pinakikita niya. Tapat ako sa China. Yan, di ba? Yung bakuna nga, nung dumating dito pupunta raw siya sa China para kamayan lang si Xi Jinping. Di pumunta ka. Huwag ka nang bumalik. Di ba? Babalik ka pa. Magkamayan kayo ron, araw-araw. Maya't maya, kamayan kayo ng kamayan. Di ba? Huwag ka nang babalik. Ngayon, bati-bati muna tayo. Di na natin mapag-usapan yung iba. Napakwento tayo may birthday ba? Sino ba may birthday? Ayan. Birthday daw ho ngayon ni Catherine Torres ba? Pinababati siya ni Cherry Ocampo Cruz. Mga kaibigan, ito'y lapid dito si Cherry Ocampo Cruz. Birthday po ni Catherine Torres. Si Eloisa Cabral ay birthday din po at pinababati siya ni Norma Samson. At dahil birthday po nila, narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Happy birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Nabati natin sina Edwin Javier, Lourdes de Vera, Noli Jacinto, Eric Partosa ng Reno, Nevada, si Sierra Charlie de Guzman, Mamumun, Birkan Ors, Lons Emen, Junjuming Akabayo, Sari Jano Gabato, Karding Sungkit. At ano kaya sinusungkit ni Karding? Kasi may mga tawag na ganyan sa Tondo nung araw Si Karding Sungkit. Yan, yung sungkit nung araw, yung tsinelas. Ewan ko kung meron pa ngayon. Wala na yun Mahal yun Tawagin sungkit. Patulis yun pero
Ano yun? Tsinelas lang yun. Mayayaman nagsusuot nun dati. Yung sungkit. Ito, binabati naman natin si Lamirna Guillermo ng Chicago, si Roxanne Rankin ng Florida, sa Guam, si June Gases ng Abracadabra, Walden Kihanberry ng Guam, si Joel Diaz, binabati natin ng Italy, si Jorge Beichong sa Tokyo, Japan, Ella Samson Albiar, si Rosita DC, si Susana de los Santos, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihiño, ka Ani Flormata Saludes, ka Enyang Mina, si Kamaita Basilio sa United Kingdom. Nabati natin ang mag-asawang sina Boji at Weni Hoya. Mga kaibigan, sino pa ba? Baka makalimutan ko yung iba eh. Si Dolores Santos, nabati natin. Si Rosario Zapa ng Molino, Cavite. Si Samuel Gerald Chaneco Manugid. Rogelio Grino. Si Edward Angchi. Si Alvin Samson. Celi Tabios, si Terence Branzuela, si Maria, nabati na natin, Maria Dolores Santos, si Jermaine Isidro Aguila, Robert Adriano Aclarcion, si Nilo Ganarial, si Alejandro Bagi, si Ito Esquillo. Sabi ni Alejandro, tayo ang sising-sisi. Alam ko naman marami nagsisi, di ba? Yung iba, nasa denial stage kahit nagsisisi. Kami hindi, pinagtatapat natin, di ba? Sabi nga natin, hindi natin kasalanan yun. Hindi na sinabi ni Senator Antonio Trillanes, hindi mo na kasalanan kung nagkamali ka ng pagboto. Kasi, hindi naman tayo ang gumawa ng katarantaduhan eh. Di ba? Sila ang sumira sa kanilang ipinangako, di ba? At sa tiwala na ating ibinigay sa kanila. Si Priest Joe Lapis, watching from Los Baños, Laguna. Sally Pascual Roño, Mari Gumatay, si Beck Sabiñano, Orlando Serrano, Alta Cañete. Di ko mabasa masyado eh. Si AEP. Ano yan? ECP. Yan. DOM daw ako, sabi niya. Ano ba pagkaintindi mo sa DOM? Gago. Siguro ano to? ADD na naman ito, no? Mga gago yan eh. Si Renato Espiritu. Si Tet Olan. Yan. Si Dean Eclar. Binoto ko yan. At kinampanya ko. Sobrang sisi ko. Sabi ni Dean Eclar. Luis Pascual, Senior Loloboy. Sa Amerika, ang daming nagsisi. Dati sigaw ng sigaw, mga Duterte raw sila. Johnny B. Jose. Eli Albao. Si Candelario Cisneros. Pero tayo po ay wala na namang oras, mga kaibigan.
bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y puno. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Kailangan pa Tayo po ay magbabalik bukas sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. sumapit lang yaong Sa bayan po, mapapanood ang ating FB Live alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. walang nang Ito po si Percy Lapid. aabig ay tulo Maraming salamat at sa bayan. magandang yumaga! Hari! Mantika! Rockway! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na